Hindi pa rin matunawan mga kababayan yung mga critics sa pagsilpi-silpi ng ating mga government officials, NBI, yung mga taga-DILG, yung mga pulis. Na-star-struck nga po kay Alice Goo. Pinasikat kasi ninyo. At si Alice Goo kasi, talagang ugali yung mag-smile. Yun ang personality mga kababayan niya. Pag alam po ninyo, ganyan talaga yung mga manluluko. Kailangan maamo at manginiti. Kasi pag hindi maamo yung mukha mo at hindi ka palangiti, hindi ka niyan makakaluko. Di ba? Sabi po ni Benhur Abalos, Abalos pala ang pag-pronounce yan, Benhur Abalos. Hindi ko man niya mapigil yung pagngiti o kung anong gagawin ni Alice Goo abang nagpa-picture. That is for documentation. At saka siyempre kasama nila yung press for transparency ng operations. Di ba? Kaya may mga pa-picture-picture. Ngayon, nagpaliwanag na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya ibigay ko sa inyo. Tama naman yung paliwanag ng ating Pangulo. Kaya lang, ibigay ko muna yung iba-ibang mga reactions galing po sa mga dilawan. Pinagpiestahan po. Yung iba po, nakikisakay din ng mga dilawan kasi may ambisyong mag-senador. O diba? Siyempre, ang nakaprintira mga kababayan si DILG Secretary Benhur Abalos na sabi, tatakbo din sa unit team bilang senador. Naungusan sila. Kaya siyempre, gusto rin na umabol itong mga gustong tumakbong senador, nakasilip sila ng pagkakataon na siraan yung DILG Secretary. Alangan naman na niya, ikaw lang yung magpasikat. Alam na natin yung mga ganyan, sa tanda na natin to sa pagiging mamamahayag, pagiging journalist. Nainggit lang kayo kay Secretary Abalos na marami siyang kasamang media. Di ba? Pero it is normal sa DILG na pumunta doon and it is justified. Pati si General Marbil, kasi nga po, mga kababayan, high profile personality po itong si Alice Goo. Kaya pinasiguro na ni Abalos sa ni General Marbil. Sabi ko nga mga kababayan, dapat i-appreciate na lang ninyo. Kasi anya, umarkila pa ng eroplano. Ang tingin nila, special treatment. Yan ang gusto ninyo. Isa kay sa passenger, airline. Iba ka malagay pa sa peligro yung mga pasaheros. Kaya tama lang yung desisyon na yon. O ngayon, ito mga kababayan yung mga reactions po. Kritisismo. Galing kay Senator Risa Ontiveros. Sabi niya, we want answers, not a photoshoot. Matapos niyang makipagtaguan sa batas, ginawa namang fan meet nitong si Alice Goo ang pagkakaaresto niya. Kulang na lang, red carpet. Nga paano ganun yung personality noon? Hindi mo man mababago yung personality noon. At saka yung mga taga-media, yun naman yung makukulit na siyempre makakuha ng picture for publication. At saka yung mga taga-NBI, for souvenir photo siguro nila, para ipagmayabang man siguro sa kanilang mga kakilala at kapamilya, kami niya yung nakahuli. O kami niya yung sumundo. Di ba? Ito na yung kultura, mga kababayan ngayon. Mahilig mag-selfie-selfie. Yan ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya iparinig ko po sa inyo. Kasi tinanong ng mainstream media. Kasi marami niyang bumabatikos. Para lang yan, binatikos pa ninyo, napakaliit na bagay. Tama? So sabi niya, tingnan na natin kung gaano siya ka-photogenic sa hearing sa Lunes. Only picture siya doon. O di, tanong na ninyo yung lahat ng uri ng tanong. Di ba? Paliguan ninyo ng tanong.
Gisahin ninyo ng gisahin para ibuga. Ikanta na niya kung sino-sino yung mga protector niya, kung sino-sino yung mga kasabwat na sa mga krimen na kanyang kinasangkutan. Yun naman yung ating ini-expect. Isang paalala rin sa ating mga kasamahan sa gobyerno, hindi dapat ginagawang social event ang pagkakaaresto ng isang puganting sangkot sa patong-patong na kaso ng human trafficking, money laundering, fake identity, gross misconduct, illegal recruitment and detention at corruption. Pinaglalaroan ni Alice Goo ang mga batas ng Pilipinas at ginagamit niya ang posisyon niya para makapag-operate ng mga pogo na naging sangkot sa kidnapping, murder, human trafficking at prostitution. Alice Goo, the fake Filipino, will have a lot of explaining to do on Monday. Pagbabayaran niya ang pagsisinungaling niya, ang pagtatago, pagtakas at ang panluloko sa sambayanang Pilipino. O di, doon na lang po kayo bumawi, Senator Risa Hontiveros. O di ba? Pero yung pagsilpi-silpi ng mga government officials, that is, sabi nga natin kanina, trivial things, maliit na bagay. Paano gano'n na yung kinaugalian ngayon? Nasa kultura na tayo ng selfie-selfie Nakasanayan na ng mga tao na pagkilala, hindi na nawawala yung pasilpi-silpi. Di ba? Yun ang pinaliwanag ng ating Pangulo. O ngayon, sabi natin, sumakay pa yung ibang mga may ambisyon na mag-political comeback. Talagang binakbakan po si Secretary Abalos. Ayan mo si Laila de Lima. Reaction niya dito po. Our law enforcers should show more sense than to be seen fraternizing with arrested fugitives from justice. If they cannot stop being starstruck by Alice Goo, maybe they can apply to become part of her personal entourage. They have shown as much in their videos and selfies. Remember, always be mindful and professional in performing your functions. Ay, Laila de Lima, nung kayo po inaristo at nakulong, marami din di ba na nagpapasilpi-silpi sa inyo. May mga senador pa nga galing sa Amerika at mga human rights advocates ang excited kayong makita at nagpa-picture-picture sa inyo. Parehas din po dito. Di ba? Kaya ayahan mo na. Mga sikat kayo eh. So normal siya. Ang dami din noon. Nagpapa-picture sa inyo. Nagpapa-selfie. Una, yung mga members ng media, pinag-agawan kayo siyempre para kumuha ng mga kwento. At pagkuha ng kwento, importante may bagong picture. That is normal. Para pag pinablish nila sa kanilang mga dyaryo, saka sa mga telebisyon, bagong footage, bagong picture. Hindi yung paulit-ulit na lang na picture yung ginagamit. Tama? So that is normal pag ang isang tao pong kilala na involved sa kung ano-anong controversy, sa kung ano-anong mga kaso. Ito naman yung mga kasama niya, si Teddy Bagilat, baka tatakbo uling senador, kaya nakisawsaw. Parang meet and greet lang ng isang balikbayan. Si Erin Tanyada, ganun din. Tatakbo ulit sigurong senador. Wow, private plane. This is how we treat an alleged accused for violating Philippine laws. Special treatment. Yun nga mga kababayan yung sinasabi natin. Sa inyo siguro, special treatment. Dapat man talaga itrato itong espesyal na kaso. Kasi pag trinato natin itong simple lang, baka masingitan tayo ng mga taong gustong isilihensyo itong si Alice Goo. Importante yung kanyang testimony. Kaya gano'n na lang yung security sa kanya, including yung pagsundo sa kanya para walang madamay na iba, kaya eroplanong pribado. Naintindihan na po ninyo, former Congressman Erin Tanyada, i-appreciate na lang ninyo yung ginagawa ng ating gobyerno. Unang-una, kapartido ninyo yung unang nagpaputok ng mga controversies laban sa Pogo, si Risa Hontiveros. At pasalamat na lang kayo kasi
mahirap na siya uli sa Senado after na tumakas siya para hindi masagot yung mga tinatanong ng Senado sa kanya. So yun yung dapat ninyo na ginagawa. Appreciation sa efforts na ginawa ng ating gobyerno to secure the witness and the accused para iharap sa ustisya. Ganun po ang tamang reaksyon ng mga matitino ang pag-iisip. Si Win Gatchalian, ganun din. Ito yung post niya. No less than the DILG Secretary and Chief PNP to fetch a small town fugitive mayor from Jakarta. The special treatment is unusual. The BIP fugitive coming back to face charges in a private jet. The private jet is an overkill for a fugitive who evaded our laws and disobeyed official orders. Hindi naman kailangan ng BIP treatment. Sabi pa niya, doesn't make sense. Tumakas siya dahil may death threat siya dito. Pero feel safe siya sa mga Filipino officials dito. Ito naman si Senator Win Gatchalian. Humingi ng proteksyon sa mga Filipino officials kasi di ba sabit siya sa kung ano-anong krimen? Money laundering, pogo operations, human trafficking, at malamang konektado pa sa smuggling ng mga droga. So siyempre, may mga personalities na involved na malamang mga matataas na opisyal ng dating administrasyon. At saka, di ba, may mga sinasabi na baka member ito ng isang triad. Kung hindi isi-secure ng maayos ng ating mga authorities ng PNP, ng DILG, baka wala nang iharap na Alice Goo para maimbestigahan ninyo sa Senado. Tama po? Ngayon, yung pagngiti-ngiti niya, kasi sabi ni Alice Goo, secure yung kanyang pakiramdam. Hindi man yun pwedeng i-dictate ng ating mga officials. Hindi man yun pwedeng sabihan ni Abalos si Alice Goo, sa pag-harap natin sa media, ibibrief muna kita ha, huwag kang ngingiti. Kasi mahilig kang mag-smile. Baka isipin nila, friendship tayo. Walang control doon sa facial expression ng isang suspect, ng isang accused. Ang ating mga authorities, kung umiyak siya, bala siya sa buhay niya. Kung yan ang feeling niya, paano feel ni Alice Goong tumawa, mag-smile? Mapipigil ba yon? Ay yung magwaki-waki sa picture? Yun ang sabi sa paliwanag ni Abalos, nang tanongin ng media kasi binabakbakan siya ng mga critics nga, tulad po ninyo. Itanong na lang ninyo kay Alice Goo yung gusto ninyong itanong kasi siya pwede na ninyong tanungin kasi nasa kamay na siya ng ating mga authorities. Doon na lang ninyo i-focus ang inyong energy. Tama po? O ngayon mga kababayan, ito yung interview sa ating Pangulong Bongbong. Sabi ng ating Pangulo, ito na niya yung kultura kasi natin, yung selfie culture. Pakinggan po natin mga kababayan. Of Mayor Alice Goo, nababatikos po yung ating mga government officials for having a photo with Mayor Goo for impropriety and also parang may special treatment na ginagawa ang government. What's your take on this? Well, I think that is part of the new culture now na nagpapakawalagan ng kahit ano. Kasi po-post nila, tignan mo, nakasama ako dito sa team na nag-aresto sa ganyan-ganyan. That's, ang tawag natin sa Pilipinas, we are the selfie capital of the world, di ba? Hindi nag-selfie, hindi mo naman pigilan ng tao na ngumiti. So, tama. They just had a selfie. I don't think there's much more to it than that. Magpa-selfie sila. But sir, that's immaterial, nonsense. Custody, what do you want to hear from her? Or what do you expect from her? Nonsense issue? Those are two very different questions. What I want to hear from her is for her to lay out exactly how these pogos became such a large, it's basically a criminal enterprise. And as mayor, for her to say she did not know this was going on, is very difficult to believe.
because as a former local government executive, it seems impossible that an operation that is a few hundred meters away from my own office, na hindi ko alam yung nangyayari doon, illegal na ganitong kalaki na operation. Kaya sana may paliwanag niya kung bakit hindi niya alam. At kung paano bilang isang mayor na hindi niya malaman kung ano yung nangyayari doon sa bayan niya ng ganyang kalaki na problema. Tapos marami pa siyang kasagutin. Paano siya yumaman ng ganyan? Ba't ang dami-dami ng pera? Paano siya naging mayor na hindi naman siya kilala ng tiga doon? All of these things. All these questions have actually been asked by both the House and the Senate. I just hope she answers it better than her cohorts. Sina Cassandra Ong at saka sina Silong. Very evasive makasagot. Sana naman mabuti-buti ang sagot ni Alice Go as compared dun sa mga kasamahan niya. Because it will not help her at all to be evasive. Mas bibigat ang magiging problema niya kung hindi siya magsabi ng totoo. Mr. President, is there a demand from the Indonesian government? Kasi there were reports na swap ng prisoner. Is there such Wala naman nag-swap. Walang swap. No demand at all? No. There is... there was, because lumabas sa isang article sa Indonesia na dapat mag-swap. Pero hindi official yun. So, no, but, well, it was, I can explain to him, hindi naging simple ang pag-uwi ni Alice Go dito sa Pilipinas. It wasn't simple at all. We were negotiating very intricate, very sensitive and very delicate details for the last, maybe 48 hours. Kinakausap natin mga kaibigan natin sa Indonesia. Mabuti na lang, marami tayong naging kaibigan na dahil sa pagpunta-punta ko, pagpunta ko sa mga iba't ibang bansa, Indonesia being one of them, at paging malapit kami ni President Jokowi, naging bahagi yun. Kaya kahit na hindi ganun kasimple ang pag-transfer, napakiusapan naman natin ang mga kaibigan natin sa Indonesia na payaan ng Pilipinas, kunin na siya at iuwi siya dito sa Pilipinas. Thank you, sir. So yan, malinaw na paliwanag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mo man mapipigil yung pag-ismile-ismile ng tao. At selfie culture tayo. Nagpa-selfie sila, gusto man nila sigurong ipagmalaki na sila yung sumundo. Ganun lang yon. But that is immaterial. Importante, nahuli na si Alice Go. Sa pagkahuli ni Alice Go, pwede na ninyong itanong yung gusto ninyong itanong mga senador at mga congressmen. Yung problema ninyo na si Alice Go hindi na makita, ngayon nakita na siya, magpasalamat na lang kayo. Tama po? Ngayon, idagdag ko ito mga kababayan na isa pang topic. Kasi ngayong araw na to, isinasagawa po yung Senate hearing, Committee on Human Rights ng Senado sa sinasabing human rights violation and abuse of authority ng ating mga kapulisan sa pag-serve ng warrant of arrest kay Pacquiao. Yan po, ang nag-attend na senador, dalawa lang. Wala si Bongo. Ang presiding po si Senator Bato, tapos nandyan si Senator Robin Padilla. Committee on Justice and Human Rights. Ginagawa ito mga kababayan sa Davao City, doon mismo sa City Hall. Nandun si General Torre, nandun si Atty. Torion, nandun si Jason Sa, imbitado din pala. Si Badoy nandun din po, at yung mga church officials. Sa gobyerno, other than the PNP, nandun yung DILG, nagpadala din ng representative yung NAPOLCOM, at siyempre yung Commission on Human Rights. Kasi yun nga yung mga aligasyon nila ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ, yung mga members po, at siyempre yung abogado lalo na may violation of human rights. Sabi ko nga, kinumplika nila kasi yung problema. Napakasimple yung problema, kinumplika nila. Pati si Senator Bato, yung kaguluhan dyan po sa Kingdom, ang makakapagsolusyon man lang yan, sila, si Bato, si Robin Padilla, yung dating Pangulong Digong, ang gagawin nila, at saka si Inday.
Kukumbinsihin lang nila mga kababayan si Pacquiao na sumurrender sa gobyerno. Dapat yon ang posisyon nitong mga senador kasi sila parte ng gobyerno. Sumusweldo sila, mga kababayan, from the taxes of the Filipino people. At si Digong, dati siyang Pangulo, kaibigan niya si Pacquiao. He has that great influence sa kanyang kaibigan. Tama po? Kailangan posisyon nila parehas ng posisyon ni Pacquiao. Ito mga opisyal, senador, hindi man of the Republic of the Philippines lumalabas. Senador sila ni Pacquiao at ng mga taga-kingdom. Tama pa? May order po yung korte. Itong mga complications na to, kaguluhan na nangyayari dyan, tapos na sana to kung ang efforts nila mga kababayan nakatuon doon sa pagpasoko kay Pacquiao. Pinili nila yung ganitong komplikasyon. Hindi, ito ngayon mga kababayan nagpo-problema sila. Kasi alam naman ng ating mga authorities, ginagamit yung mga members ng kingdom to shield the pastor. Kasi nga po na brainwash ang mga taong ito. But anyway, pakinggan natin yung opening statement ni Bato at pag-usapan natin. Himayin natin kung tama ba yung mga sinasabi niya. Ayan po, mga kababayan. First of all, I wish to express my gratitude to the city government of Davao for sharing this space with us. In the midst of all the things that seek to divide us and pit us against each other, ang mga Davaoenyo wala nagpahuyang-huyang. For years now, we have always prided ourselves on being one of, if not, the safest city in the country. Here, where you can leave your cell phone or laptop on tables to reserve your seats at a fast food chain, where huge sums of money or gadgets left inside taxis are returned to their rightful owners. And yes, where the community love and support their PNP. And the PNP love and support the community. So tuwing sinasabi ng isang taga Davao na ligtas ang kanyang lungsod, hindi po ito urban legend. Ito isang buhay na katotohanan. Lately, however, impressions to the contrary have been circulating. Nevertheless, as we come together this afternoon, we not only prove these naysayers wrong, but we also show what we are made of. In spite of it all, life is still here. But the more pressing matter now is the question of human rights. Just this morning, we conducted an ocular inspection of the Kingdom of Jesus Christ compound. Thousands of PNP personnel have been there since August 24. Counting today, 13 days have passed for this operation that has required the combined number and force of 4 regions. Marahil ang ilan sa atin, 13 days na rin hindi nakakauwi sa 7,000 plus lang po ang nanonood. 7,900. 13 days na rin hindi masyado interesado yung mga tao. O opisina. I would not be surprised to find out yung that kay Alice Goo, marami yung interesado doon. Find themselves in the same Nagpi-50,000 plus. May tinatanong ko kanina na mga taga-ibang region na pulis. 13 days na rin daw talaga silang hindi nakaka-uwi at walang matinong tulog at ligo. Sa totoo lang, sabi ni Bato, naawa na daw siya sa mga pulis. Walang ligo. Ganon yung natura ng kanilang trabaho. Alam mo yan kasi dati kang pulis hanggang naging PNP chief ka. At bilang pulis sana, tumulong ka sana sa pagkumbinsi kay Pacquiao. Kaya lang iba man yung posisyon mo. Ang posisyon mo, posisyon ng pugante. Tama? Tumulong ka sana para yung mga dati mong kasama nga pulis, matapos na yung kanilang sakripisyo. 13 days na sila. Dapat yung posisyon ng pulis,
Yun ang dapat na posisyon mo, Bato, kasi dati kang pulis at ngayon senador ng Pilipinas. Sumusweldo ka, hindi man kay Pacquiao. Unless may sweldo ka sa kanya na hindi mo pinapaalam sa amin. Baka campaign donor mo siya. Hindi malayo, di ba? Kaya gano'n na lang yung pagsaklulo mo sa kanya. Pero ang obligasyon mo po, Bato, ay para sa mga mamamayang Pilipino. Dapat gano'n. Ituloy natin, mga kababayan, yung sinasabi niya dito. Na inasahin sa QJC compound. Isipin nyo, halos 2 linggo na silang nag-barricade. Nakapag-detect na sila ng heartbeat sa ilalim ng lupa. Nag-implementa pa ng whole of government approach nung naghukay sila sa basement ng school campus. Ngunit hindi pa rin naging successful ang implementasyon ng warrant of arrest. Hindi pa rin makita ang dapat makita. Sa paningin tuloy ng mga tao, mukhang may kakulangan sa ating mga pulis. O didagdagan mo. Nalaman ng balita ngayon kung paano nahuli kaagad ng Indonesian National Police ang mga taong pinaghahanap ng ating gobyerno. Walang And I wonder... Sa Indonesia kasi po, walang mga senador na tulad ninyo. Walang mga tao na tulad ninyo. Doon, ang mga Indonesian officials, nagkakaisa sila na pag may fugitive, they are on the side of the government sa pagtulong sa mga authorities para mahuli. Yun ang dahilan. Pero dito, you just imagine, kayong mga senador, ginagamit ninyo yung posisyon ninyo, hindi para maglingkod sa Pilipinas, kundi maglingkod kay Pacquiao. Yun ang maling-mali. So, naintindihan mo na ba to? So, I think the Filipino people, alam na nila yung gagawin sa midterm election. Can compensate for low returns and low morale. Especially if the latter two come allegedly at the expense of our most fundamental human rights. Thank you sa inyong pakikinig. I would like to yield the floor to my colleague, Senator Robinson Padilla, for his opening statement. Ang human rights na sinasabi po ninyo na napakaraming violation of human rights, no, yung war on drugs po ninyo. Kaya nga, hindi ko maintindihan kung bakit you have that gall na magsabi ng mga issues tungkol sa pag-defend ng human rights. Na kayo nga po, iniimbestigahan ng Committee on Human Rights, Quad Committee ng Congress, ayaw man ninyong magpaliwanag. You see? Kaya ang nanonood sa inyong investigation ngayon, Senate investigation, nag-pick lang 8,000, ngayon pababa ng pababa. Hindi makumbinsi yung ating mga mamamayan. 7,600 na lang yung nanonood. 7,729. Kanina 8,000. Malayo doon sa investigation ng Congress. Umaabot sa 60,000. Yung live na nanonood sa Congressional Investigation ng Quad Committee. Credible kasi yung mga ginagawang investigation. Ito, in aid of Pacquiao. Hindi man in aid of legislation. Tama? O ngayon, si Robin Padilla may opening statement din. Pakinggan natin. Dali lang po. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po sa inyong lahat ng kapayapaan, awa at pagpapala po ng nag-iisang Diyos. Ako po ay nagpupugay unang-una sa chairman po ng komite, Senator Bato de la Rosa. Amin pong pinagmamalaki, balls of steel. Siya po ang aming pambato, pinakamatapang na senador. Isa pong karangalan ang mapatabi sa kanya sa oras nito. Binola pa ni... At pangalawa po,
Robin Ako po Padilla ay si po Bato, ako sa naiyakin mayor nga eh. ng Davao City, Mayor Baste Duterte. At sa lahat po ng mga panauhin namin sa pagpupulong na to, mabuhay po sa PNP, mabuhay sa ating pong mga taga-gobyerno, at siyempre po sa KOJC. Peace be with you. Ako po ay bago sa larangan ng politika. Bagamat ang aking pamilya ay matagal na pong nasa politika, pero ako po ay kailanman hindi ako nagnais na mapasok sa politika. Siguro dahil sa mga sitwasyon na ganito. Ito po ay para sa akin ang una nating dapat isiping lahat. Dami pang paligoy-ligoy si Robin Padilla. Pwede man niyang tawagan si Pacquiao. Na batas, ang saligang batas. At sana po, bilang tayo Na po sumurrender ay na nasa sa mga authorities at tarapin sa ang husgado. kasama naman po natin sa Yung PDOC, kaso. tayo pong lahat ay Pilipino. At tayo po minsan nagkasama-sama. Dahil sa pagmamahal po natin sa bayan natin at tayo po ay sumusunod sa konstitusyon. Sana po, ang pakiusap ko sa dalawang panig, sa usapin po ng pagdinig nito, wala po ditong sasabihin ay maka-Duterte kami. Yan ang sinasabi. Kaya nyo Totoo man ginagawa talagang yung hearing ngayon maka-Duterte kasi kayo? maka-Duterte kayo. Alam Kaya niyo, nga mga isa yung kababayan, posisyon ninyo kapag eh. hindi po tayo tumigil sa ganitong paniniwala, hindi tayo aasenso. Kaya nga Kami hindi po tayo ay umaasinso. Hindi talaga tayo umaasinso Para dahil sa inyo. maging tagapagsalita Yung uri po ng ninyo, mindset maging ng mga boses po politikong tulad ninyo. ninyo. At dito po sa wala po kami ditong pinapanigan. Ang pinapanigan namin kung ano ang sinasabi ng saligang batas. Yun po ang susundin natin. Doon po tayo pupunta lahat pagkatapos ng usapin nito. Sa ligang batas, pinapakalinaw po, may legal order yung husgado sa warrant of arrest. Ngayon nga yung latest nga po yung TPO na pinalabas ng korte ng Davao City, ninal in void ng Court of Appeals. You see, sabi sa saligang batas, dapat tayong lahat may equal protection of law para magkaroon tayo ng equal protection of law. Kailangan yung proseso ng batas, yung due process, irespeto ninyo. Tama? Wala kayong pagrespeto mismo sa due process. Ayaw ninyo mag-submit sa due process kung saan may kaso sa husgado. Sagutin niya dapat sa husgado. Hindi yung nagtatago. Bali-baliktad po yung sinasabi ninyo. Tapos may abogado man si Pacquiao. Sinasagot ni Attorney Torion sa media. Kaya nga po abogado kayo, dapat trial in court. Doon ninyo sagutin para may desisyon ang judge. Kung alin ba yung tama, may titimbangin. Walang titimbangin po Kasi lahat kayo kwento. Kwento kayo ng kwento sa media. That is not the venue, the right venue. Tama po? Ituloy natin. Kahit anong ihampas nyo sa amin dito na batas na ginawa lang namin sa Senado, sa Kongreso, hindi po yan pwedeng manaig sa saligang batas. Kaya mga kababayan, sa usapin nito, sana ang pakiusap po natin sa lahat kung paano po tayo magkakaroon ng katahimikan, kapayapaan. Paano natin ito matatapos nang wala po tayong sinasagasaan na kahit na anong karapatan ng inosente. Simple man lang, huwag nang idamay ni Pacquiao dapat yung mga members niya. Para hindi madamay ang mga members niya, he has to surrender to authorities. Di tapos,
uwian na yung ating mga kapulisan. O, di doon na lang kayo magpasyal sa detention cell ni Pacquiao. Pwede man kayong mag-request ng special security. Pero siyempre, yung security, dapat yung pinagtitiwalaan ng ating gobyerno, hindi yung tao ninyo. Tama? Baka bantay sa laka yung mangyari. Ganun lang naman yan eh. Ginagawa ninyong komplikado. Yung mga simpleng bagay po, kinumplika ninyo eh. Ituloy natin. Doon po sa mga sinasabi na may nagre-reklamo sa kanila, wala po tayong ano dyan. Kailangan nilang sagutin ang sinasabi ng batas. Pero doon po sa mga taong walang kinalaman... Si Pacquiao dapat managot sa batas. Nililihis ninyo ang kwento eh. Malinaw po ang paghihiwalay ng simbahan at ng Estado. Kanina po, maaaring sasabihin ng karamihan na si Robin Padilla, ex-convict yan. Ano ba? Alam niyo, sa totoo lang ho, naiyak ako kanina nung pumasok ako sa katedral ng KJOC. Muslim ako. Pero naging kaugalian ko na po yung pag pumapasok ako ng kahit anong simbahan, nag-aalis po ako ng sapatos. Pero kanina, hindi ko po nakilala na katedral yun. Hindi po ako nakapag-alis ng sapatos dahil huli na po nung sinabi sa akin na katedral pala yun. At sa dami po ng tao kanina doon, hindi ko na po alam kung investigasyon ba yun ng Senado o investigasyon ng media. 2 beses po akong naitulak, tinamaan ng kamera. May mga bagay sa Pilipinas, mga kapatid, mga kababayan, hindi naman puro sensationalize natin. May mga bagay na kailangan naming magtrabaho. Paano po tayo magtatrabaho kung hindi kami makalapit doon sa gusto nyong... Makikipag-usap kami doon sa mga pulis, ayaw makipag-usap sa amin. Siyempre, hindi ito risado. Hindi naman ako nag-iimbestiga. Gusto ko lang kamustahin dahil alam naman lahat na PCCR ako, criminology ako, nangarap ako maging pulis. Ito naman si Robin Padilla. Basic yun sa mga authorities tulad ng police, NBI, armed forces. Alam natin yan. Para din sa Senado, may mga authorized lang na pwedeng magsalita. Halimbawa sa Chief of Staff mo, hindi lahat ng staff mo dyan sa Senate pwedeng magsalita tungkol sa'yo. May otorisado ka lang. That is normal and we have to respect that para walang confusion. Hindi lahat ng members ng PNP, pag tinanong mo, pwedeng sumagot. Hindi man pwede silang sumagot. May authorized, kaya may spokesman. Kinausap mo sana si General Torre, sasagutin ka noon. O dyan, sasagutin ka dyan kasi investigasyon ng Senado. Pero ordinaryong members ng PNP, hindi man yan magsasalita. They're not authorized to talk. Naintindihan mo na, Senator Robin. Tanda mo na, naging senador ka pa, tapos magtataka ka sa ganyang hindi ka sinasagot, hindi ka naman mag-iimbestiga. Senate investigation yung ginagawa mo dyan eh. Di ba Senate investigation yan? Kaya hindi sila magsasalita. They're not authorized to talk. Ngayon, nagre-reklamo ka. Pambira. Pambira daw. Paano tayo matatapos? Mga kababayan, kung sana, Chairman, ang maging tulong nitong pagdinig na to, kasimple-simple, pasurenderin ninyo si Pacquiao. Matapos ang kalbaryo ng KJ. Hindi matatapos ang kalbaryo. Kung hindi sosoko si Pacquiao. Kawawa yung mga polis doon. Tinatanong ko. Sila ang gumawa ng kalbaryo nila. Yung leader nila. Di ba? Napakalinaw. Ang gumawa ng kalbaryo, gumawa ng problema, yung leader ng kingdom. Kung sumurrender na siya, di tapos na. Sa husgado siya magpaliwanag dapat. Naglulungga siya dyan sa kingdom. Ang dapat naming marinig sa inyo na mga members ng Senado, ano yung inyong masasabi doon sa mga inaboso ni Pacquiao?
Kumusta naman? Wala kaming marinig. So mas matimbang sa inyo yung isang pugante na kayang-kaya niyang idepensa yung kanyang sarili kung wala siyang itinatagong kung hindi niya ginawa yung akusasyon sa kanya. So mapapawalang sala siya. Tama? Pero yung mga nabiktima niya, ordinaryong members yun. Ordinaryong tao. Dapat nga, ang sympathy ninyo na mga public officials nandun sa biktima, hindi doon sa akusado. Tama? Pero sa akin, ang pakiusap ko sa inyo, malinaw ang saligang batas at paghihiwalay ng simbahan at estado. Sana po yung tayo lahat magkumpisa. Bago po natin ito palahin, bago tayo magsisihan, ang KJOC, simbahan po ito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Hindi ko mo simbahan po. Yung leader ng simbahan na nakagawa ng krimen, hindi na pwedeng managot. Kahit anong simbahan, member ka, Muslim ka man, born again Christian, Katoliko, Sabadista, Mormon, Taoist, kung ano-anong reliyon. Pag ikaw nakagawa ng pagkakasala sa batas, kailangan mong panagutan. Kasi may gobyerno tayo na may batas. Napakalinaw yung sabi sa Bible, submission to governing authorities. Hindi ko mo obispo ka, kardinal ka, nakapatay ka ng tao, nakapag-sexual abuse ka. Hindi ka na pwedeng habulin. Sa Amerika ganun mga kardinal, obispo, pinagabol ng batas kasi kinasuhan ng sexual abuse. Yung tinatawag mong separations of the state, the church and state, iba man yon. Tungkol yon sa church activities. Ang church activities na legit, hindi yon dapat pinakikialaman ng gobyerno. Yon ang essence ng separation of the church and state. Pero yung leader ng isang church na nakapang sexual abuse, involved sa human trafficking, sa kung ano-ano pang krimen, hindi man po yan church activity. Tama? Mr. Senator Robin Padilla? Yun bang nagpamasad, sabi doon sa kwento ng isang biktima, nagpamasad sa likod. Tapos, biglang tumihaya si Pacquiao at nangyari yung hindi dapat mangyari doon sa member na isang minor de edad. Kasama ba yon sa seremonya? Sa church activities? Yun ang sinasabi nila Kasama daw sa sakripisyo yon. Paglilinis ng kaluluwa. That is rape, pure and simple. That is sexual abuse, pure and simple. Ginamit ni Pacquiao based sa testimony ng yung kahinaan ng isip ng mga biktima. That is manipulation, mga kababayan, using religion. Yun ang dapat niyang panagutan. At yung ating gobyerno may mandato na habulin po ang ganitong mga uri ng tao na nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Tama po, mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.